Hello! Ngayon ay pagpatuloy natin ang pagtalakay sa natitirang mga paragraphs ng Article 14 ng ating Revised Penal Code o yung mga iba't ibang aggravating circumstances. So nakatalakay na natin ang mula paragraphs 1 hanggang 18. So ang huling tatlo ay yan na ang tatalakayin natin ngayon, yung paragraphs 19, 20 to 21. Okay, so ito naman lahat ay mga self-explanatory na, so madali na lang ito. So yung number 19, ang sinasabi dito, that as a means to the commission of a crime, a wall, a roof, floor, door, or window be broken. So yan, magiging aggravating circumstances siya kung halimbawang sa pagsagawa ng krimen, sinira ang pader, ang bubong, ang pintuan, o yung bintana. So kung mayroong mga ganon, halimbawa pinasok yung isang bahay, tapos para saktan yung doon sa loob. So para mapasok yung bahay, ang ginawa, sinira yung pinto dahil nakasarado. O dumaan sa bubong, sinira, binutas yung bubong para makapagnakaw sa loob. So yan ay mga aggravating circumstances. Okay. So ang nakalagay naman sa number 20, paragraph 20, that the crime be committed with the aid of persons under 15 years of age or by means of motor vehicles, motorized watercraft, airships, or other similar means. Okay. So kung naisagawa ang krimen sa tulong ng isang bata na 15 years of age pababa, aggravating siya. So kung ginamit ang isang bata sa pagsagawa ng krimen, magiging aggravating circumstance yan, magpapalala yan sa sentensya. Or kung ginamit ang isang motor vehicle, motorized watercraft, mga motorized bangka, airships, and other similar means. Pero ito, kailangan yung mga motorized, halimbawa yung motorsiklo o yung kotse, kailangan ginamit siya sa pagsagawa ng krimen. Kumbaga, ito ang ginamit para mapabilis, ma-facilitate yung pagsagawa ng krimen. Kung ito ay ginamit lang para makatakas yung mga akusado o yung mga offender, hindi siya magiging aggravating. So dapat ginamit siya para magiging aggravating, dapat ginamit siya sa pagsagawa ng krimen. Hindi yung ginamit lang siya para mapabilis yung pagtakas. So yan ang requirement para ma-consider na aggravating circumstance yung paggamit ng motor vehicle. Dapat ginamit siya sa pagsagawa ng krimen para ma-facilitate yung paggawa ng krimen. Hindi yung ginamit lang siya para sa pag-iskapo pagkatapos gawin ang krimen. Okay? So yung number 21, paragraph 21, yung last paragraph ng ating mga aggravating circumstances, that the wrong done in the commission of the crime be deliberately augmented by causing other wrong not necessary for its commission. Okay, so yung pinagmamalupitan pa ba, yung naisagawa naman na yung krimen, so mayroong hindi na kailangan gawin pero ginawa pa rin. Di ba? Kung halimbawang ang intensyon mo lang ay pagnakawan yung tao, pero maliban sa pagnanakaw, sinaktan mo pa siya. O so nakuha naman na ng offender yung kanyang nais kunin, pero sinaktan pa. Yung bang mga pinapalala pa yung masamang ginawa doon sa biktima na kahit hindi naman nakailangan pa. So ito yung tinatawag na cruelty, yung pagmamalupit so doon sa biktima. Kaya magiging aggravating siya. So nagpapakita ito ng sobrang kasamaan dahil wala naman hindi naman na kailangan pero ginawa pa rin para lang talaga mapagmalupitan yung biktima. So yan ang mga aggravating circumstances na nakapaloob sa paragraphs 1 to 21 ng Article 14 ng Revised Penal Code. So sa susunod nating video, magtalakay tayo ng isang kaso kung saan in-apply ng ating Korte Suprema yung isa sa mga aggravating circumstances na natalakay natin. So yun ang ating
tatalakayin sa susunod nating video.